aklat ni Isaiah. Amen. Or Isaiah chapter number 55, in verse 1 down to verse number 3. Isaiah 55. Babasahin po natin ng sabay-sabay. I hope lahat tayo may Bible. Amen? Amen. Since Bible emphasis itong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre, no? Ay dapat ay ganon din kung bakit tayo tinawag ng mga Bible Baptist Christian. Dahil meron tayong Bible. Amen? Amen. Alright, kung nyo nakita, basahin po natin sabay-sabay. Verse 1 down to verse number 3 begin. 55. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear, and come to me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. So tayo pong lahat, tayo muko, tayo po manalangin, hilingin po natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Dalangin po namin, o mahabaging Diyos, ngayong hapon sa aming pag-aaral, na ang inyo pong mga salita ay hamunin ang aming mga puso at bigyang init at kalakasan mula sa inyong mga salita, Panginoon. At aming maunawaan ang mga katotohanan na napapaloob sa mga talatang mapapag-aralan. At kung meron man pong pangako na dapat angkinin, ay aming angkinin. At kung meron man pong kasalanan na dapat iwasan, ay aming iwasan. At minsan pa ang gabay ng aming tagapagturo sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay kaunawaan sa bawat isa. Ay pangunahan niyo po ang inyo pong mga anak, maging ang inyong abang alipin na gagamitin upang ipangaral ang inyo pong mga salita ay nananangan lamang sa inyong kapangyarihan at habag, sapagkat ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Nakita kaya ni Diyos na So magandang hapon po sa ating lahat. binigay mo lang yung babol dyan. Alright. Ikaw binigay mo. I hope na lahat tayo ay nabusog kanina. Amen? Amen. Talagang hindi lang talaga pagkain merong pang dessert Amen? Amen. Amen. Kaya hindi natin masasabing hindi tayo pinagpala. Amen? Amen. Yan pong patunay na ang Diyos ay patuloy na nagsusupply sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pangangailangan. At alam natin na ang ating Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa at kalakasan, ang siya nating kailangan sa araw-araw. No? So, at ganon din, napakaganda kanina ng inawit ng pamilya Roldan. No? At sabi doon, ang Panginoong Hesus lamang ang nagbibigay saya ng galak ng ating buhay, sapagkat siya yung Diyos na dapat panaligan ang ating pananampalataya. Hindi sa ating mga pinanggagalingan ng ating mga pananalapi, kalakasan o resources, kundi sa ating Panginoon dapat. Amen? Amen. So, gaya nga po ng sinabi ng inyong pastor, ng buwan na ito ay buwan ng pagtuturo at pagpapahalaga sa tinatawag na Bible emphasis. Ano yan? Na yung Biblia, yung salitang Biblia ay nanggaling sa Gregong salita na Biblos, which means book of many books. Ayan. So, ang tawag natin doon sa panahon natin ay library. Amen? Dahil hindi lang to isang libro, kundi pinupuno ng maraming libro. Ayan. At kung bakit din tayo tinawag ng mga Bible Baptist, sapagkat ang Baptist, ang kanyang paniniwala, ay nakasalig sa Bible. Amen. Amen? So, hindi sa turo ng tao, kundi sa aral ng Biblia. Okay, so ngayong hapon ay pamamagatan po natin ang ating pag-aaral, A Satisfied Life. A Satisfied
life. No? Ang buhay na may kasiyahan, no? Kasapatan, no? Kagalakan. A satisfied life. So, the Bible is a supremely practical book, no? Sa mula pa nung unang panahon sa mga mananampalataya, ang Biblia na tanging aklat na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kaya alam niyo, kung walang Biblia, ang tao talaga walang pag-asa. No? Ang buhay natin lahat papatapon. Ang buhay natin ay papunta lahat doon sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Pero salamat na ang salita ng Diyos ay naituro, no, sa kanyang mga nagsimula sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostol, hanggang ito ay makarating sa atin. Bagaman sila ay pinatay, so ang kanilang pagkakamatay, alam natin na hindi pangkaraniwang kamatayan na katulad sa panahon natin sa karamdaman, no, sa katandaan, no, o anumang sakit, kundi ang mga mananampalataya nun ay namatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sila'y pupugutan ng ulo, sila'y mga nilunod, tinalian ng bato sa leeg at tinulog sa ilog, no? Ang iba'y binalatan ng buhay, no? Nilagari sa dalawa, inilagay sa troso, pinakuluan sa kumukulong langis, at ipinakain sa mga leon. No? Yan ang buhay ng mga Kristiyano. Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka nung mga panahon na yon, ihanda mo na ang ulo mo. At sa panahon natin, yung salitang Kristyanismo, palasak na. Wala nang kahulugan. No? Pagka hindi ka Muslim, hindi ka Buddhist, sinasabi natin tayo ay Kristiyano. No? Pero maging ang nandoon sa loob ng kulungan ay sinasabi nila, kine-claim nila na sila'y Kristiyano. No? Mga pumatay, mga pinagagawang mga karumal-dumal na krimen. At salamat dahil ang Biblia, ito po ay isinulat para sa atin, isinulat para sa mga tao. Amen? At salamat at merong tao na nagturo sa atin upang tayo ay maligtas. Kaya alam nyo, sabi ni Paul, na ako ay may utang doon sa nagturo sa akin. Amen. So ganon din tayo, hindi tayo naligtas na mag-isa lang. Naligtas tayo dahil merong tao nagmalasakit, nanalangin at nagturo sa iyo. Amen. No? Sa madaling salita, may nagtiyaga sa iyo. So ako nga, sabi ko nga sa inyo, pinagtataguan ko pa, pero pinagtiyagaan ako. No? Kahit gano'n ang aking ginagawa, salamat at naunawaan ko, nabuksan ang isip ko, ang puso ko sa salita ng Diyos. At gano'n din sa nagdiwang ng karawan, itong buwan ng November, spiritual, no? Si Sister Kimberly, yung ating bisita, no? Karawan yan, huwag mong kalimutan yan, sis. Ito yung araw na iniligtas ka ng Diyos sa apoy ng impyerno. No? At ang church pong ito, nagtuturo, no? Na may dalawang patutunguhan ng kaluluwa ng tao, isang langit at isang impyerno. Wala pong purgatorio sa Biblia. Okay, at ganoon din sa aking may bahay, no? Na hindi ko na nahalikan. Mamaya na lang. Aming gawin. Happy birthday, sweetheart. Tabis? Yung kasi ang pangalan sa cellphone ko, sweetheart. Hindi lang matamis, kundi puso ng buhay ko. Amen. Si Nanay Ida. Okay, so ituloy po natin. Kasi hindi ko naririnig. So mamaya. So God inspired the Bible to be written to tell us the truth about our need for Him. So ito ang katotohanan kung bakit nabuo ang Biblia, nalimbag ang Biblia, upang ipaalam sa atin ang katotohanan. No? Kaya kung walang Biblia, hindi natin alam ang tama at mali. No? Kung walang Biblia, hindi natin malalaman na tama ay galang ang magulang. No? Dahil yung pala ay nakalagay ito sa Biblia. At kung walang Biblia, hindi rin natin alam na masamang pumatay. At hindi rin natin alam na masama magnakaw. Pero yung pala ay nakalagay sa Biblia. No? Kaya lahat ng ginagawa natin minsan ay akala natin ay tinuro lang ng tao. Pero kung ating sasaliksikin pa ang katotohanan, nasa Biblia pala lahat yan. Noon, narinig ko lang, hoy, huwag kang sumasagot sa magulang mo, igalang mo kami. Yung pala ay nakalagay sa Biblia. Akala ko ay utos lang dahil gusto silang igalang, kaya dapat igalang.
At nung ako'y nagkamuhang, nagkaisip at may nagturo ng Biblia, nakalagay pala yun sa Biblia. Kanina yung memorization ng bata. Sabi doon nung Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Okay. At kung pinapahalagaan natin ang turo ng ating mga magulang, masigit ang dapat ang turo ng ating Panginoon. So, and how we can have a fulfilling or satisfied life. Paano ba tayo magkakaroon ng kasapatan na, sa buhay na ito? Alam natin na sabi kanina ng panguna sa ating MC, no? Na ang tao hinahanap niya sa maraming bagay para masiyahan kung ano yung kulang, no? Pero kahit na gawin natin ang lahat na bagay, anong meron dito sa mundo, hindi masasapatan eh. Dahil pagkatapos ng ginagawa mo, kulang pa rin. Hahanapin mo pa rin. Kaya kung bakit merong tao na bumabalik doon sa dati niyang ginagawa dahil hinahanap talaga niya na masapatan ang kanyang sarili, no? Okay. So, at dito sa ating binasa, God speaks directly to our lives today. So, siya ay tahasan, direkta na nagsasabi, no? Na mula sa kanyang salita. Verse number 1, chapter 55, "Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat ye. Come, buy wine and milk without money and without price." So, saan kang tindahan pupunta na wala kang pera pero makakain ka, makakainom ka, araw-araw. No? So, makikita natin yan na alam nyo sa Diyos, lahat libre. Alam nyo kung bakit? Maging sa kaligtasan, libre. Hindi nyo ba napansin? Ang Diyos ay very generous, mahilig siya man libre. At ganoon din, nais niya na ang mga anak niya ay mabigyan din ng kasapatan sa Amen. kanyang buhay. Amen. At sabi niya, verse 2, "Wherefore do ye spend money for that which is not bread?" So yung ating kinukonsumo sa mga bagay kahit hindi pagkain, and your labor sa pagtatrabaho, that which satisfieth not. Talagang hindi ito sasapatan kahit gaano ka kasipag, gaano kalaki ang sweldo mo, no? Sabi nga nung nag-share ng blessing kanina, yung kumita ng maliit at malaki, parehas lang eh. Right. At lalo na nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na siya nangangamba. Amen? So, number 1, so everyone thirst, makikita natin na ang tao ay hindi mapapatid talaga ang uhaw. Hindi masasapatan. Ang patunay po niyan, yung cellphone na hawak mo. Pero bawal mag-cellphone during worship. Okay. Ang patunay po niyan, yung cellphone na hawak mo. So, bawat buwan na lilipas ay nag-upgrade siya. Nagkakaroon ng panibagong model. So, noon ay magkaroon ka lang ng Nokia 3310, masasabi mong sikat ka na. No? At ikaw ay isa ka sa mga may pera. No? At noon ay analog pa ang cellphone. Walang video. No? At ang hindi siya touchscreen. No? At May sungay. sabi ng isang lalaki, no? Siguro isang araw magkakaroon din ng TV sa cellphone. Yan ay katang-isip lang na imposible mangyari. Pero alam niyo ba na cellphone ngayon TV na rin. Meron nga po. At bukod doon, dahil hindi pa nasyahan ng tao, yung binibili nating camera, nilagyan na rin siya ng camera. At dahil hindi nasasapatan ng tao, nilagyan na rin ng Google Map. No? Pag siya ay nagbibiyahe, hindi na uso yun, saan pa papuntang ganito? Ngayon, cellphone na. At alam nyo, hindi pa rin nasasapatan. Nilagyan pa rin ng wallet ang cellphone. Alam niyo ba yan? Gcash. Diba? Bibigay mo lang yung yan ay ang katotohanan ng tao ay hindi masasapatan kahit anong upgrade pa ang gawin ng mundo. At alam nyo, sino lang makakasapat niyan? Ang ating Panginoon. Sa verse number 1. Okay. So everyone thirsts. Yung uhaw na yan ay hindi kayang patirin. No? Kaya yan ay magkakaroon lamang ng tinatawag na kasapatan ng uhaw pag nakilala mo ang Panginoon. So hindi yan masasapatan kahit gaano kaganda ang trabaho mo. Kahit gaano kasaya ang pamilya mo. Kahit gaano kalaki ang nabili mong lupa, magandang sasakyan, hindi ka pa rin masasapatan. Bakit?
Dahil hindi yan ang pamantayan ng Biblia, pamantayan ng salita ng Diyos para masabing ikaw ay masisiyahan. No? Of course, sa ating mga Kristiyano na mga nasave, yan ay mga extra blessing na lang yan. No? Yan ay bonus na lang. No? Dahil ang talagang blessing, yung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Yan ang tunay na blessing. Amen. Okay, number 2. Water is available. Alam niyo ba, bagaman ang tao ay yung kanyang kauhan ay hindi masapatan, pero ang Diyos ay nag-aalok ng tubig. Amen? Amen. So, kaya ang Panginoon hindi siya madamot eh. No? So, ang Panginoon natin ay hindi maramot. Kaya ang karamutan ay hindi rin, ito ay isang uri ng sakit na dapat din mabago sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. At yan ang sinabi ng Book of Acts, sa kabila ng kanilang kahirapan, ay nanagana ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya hindi totoo yung, pag yumaman muna ako, tsaka ako kayo. Papahagin. May natatandaan ako, meron isang lalaki na sabi niya, hayaan mo, Brother Manuel, pagka ako'y tumama sa loto, bibigyan ko kayo ng pang-upa ng church. At alam niyo, yung nagsabi nun, wala na. Lumayas na. Yumao na. Patay na po. Wala na. No? Yun ang madalas kong naririnig sa kanyang bibig. No? So, nakakadalo rin siya ng pagsamba. No? At kaya hindi totoo na in order na makapagbigay ka, kinakailangan meron ka muna. Sa Bible, no? Kung ano yung meron ka, ipagamit mo. Right. Amen. Hindi tinitingnan ng Diyos yung laki o liit. Ang tinitingnan niya, yung puso mo kung handa mo bang itong ipagamit. Right. Amen? Amen. Okay, water is available. So, ang uhaw na yan, no, ang Panginoon ay palaging kumakatok sa ating mga puso. No? Lagi siyang nangungusap. Kaya alam niyo yung marami ng mga bisita na dumalo dito sa Landmark since 2014 at ang ilan ay nabaptize na rin. No? Pero alam niyo yung kanilang napakinggan, kanilang mga narinig, no? Or they profess that they accept the Lord, they have faith for the Lord Jesus Christ as their Savior, ay napatunayan ng panahon na hindi totoo. Bakit? Gaya nga ng sinabi ko na ang salita ng Diyos ay meron siyang dapat ito'y mailagay sa tamang lupa, tamang lalagyan, tamang kinaroroonan. Ano yan? Yung puso na handang ipamuhay ang kanyang salita. No? Ngayon ay wala na sila. No? At hindi ko alam kung ilan pa yung mawawala dyan sa mga upuan sa paglipas ng panahon, but I pray, instead na mawala, ay madagdagan. Amen? So, yun ang ating panalangin. Dahil ang Diyos ang naglalagay sa iyo dyan. Hindi si Preacher Manuel, hindi sino man sa ating mga kapatiran. Ang Diyos ang naglagay po sa ating sa gawain. Okay. So, the water is available. So, although yan ay sabi ko, hindi yan nabibili sa parmasya, hindi yan nabibili sa merkato, hindi yan nabibili sa negosyo, yan ay libre mong makukuha, no? Makakamit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At salamat. No, sa libo-libong, siguro mayroon mga 4,000 relihiyon sa buong mundo. Bago natin kung ating hanapin ko alin ang totoo, dadaan ka dun sa 4,000 religion para ma-confirm mo kung alin doon. Pero ang pinagpapasalamat ko ay salamat sapagkat yung nagturo sa akin ay nasa tamang aral. Dahil hindi lahat na may hawak ng Biblia ay tama. At malalaman natin yon sa kanyang pinanggalingan, ano ang kanyang katuruan, no, sa kaligtasan, sa pagka-Diyos ni Kristo, no, o theology. At mahalaga po yan. Kaya pag pupunta tayo sa isang church, susuriin natin, saan ba galing ang church na ito? Saan ba galing ang Landmark? No? Pag may nakalagay dyan sa labas, Landmark, no, at nakalagay doon ay founded by Pastor Manuel. Naku, huwag kayong pupunta dito sa impyerno kayo dadamputin. Bakit? Kasi yun ay tinayo ng tao. Pero ang Landmark, sino ba ang founder?
So ang founder dito, hindi tao, si Jesus Christ mismo. Amen. Amen? So Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. Sino ang nagtayo daw ng church? Si Jesus Christ. Kaya maraming church ngayon, ang nakalagay pangalan ni Jesus Christ, pero nakalagay founded by. Manalo. No? Ayan. At ganoon din, sa mga upuan na kinaupuan nyo, donated by. Ayan. So, para ma-display yung pangalan ng tao nagbigay. Bakit? Para ang taong maparangalan, hindi ang Diyos. Amen? Amen. Kaya pag nagbigay kayo, huwag niyo ilalagay pangalan. Hindi, joke lang. Huwag dun sa tithe offering. Okay. Lagay niyo. So nakita po natin na dapat alam natin kung saan nanggaling ang aral na yan, ang turo na yan. So, kaya nagpapasalamat po ang inyong lingkod, maging doon sa patutuan ng ating may bahay, na may ginamit na tao. Bagaman minsan kung titingin ka talaga sa tao, hihinto ka Bakit? Kasi may mga kahinaan. No? At ganun din yung nag-akay sa kanya. No? Parang on and off. No? Minsan mainit, minsan malamig, minsan mainit. Pero ayaw ng Panginoon ng mainit o malamig. Gusto niya pagka mainit, mainit. Pag malamig, malamig. Dahil sabi ng Bible, isusuka ka. No? Okay, so water is available. So yan ang kagandahan. Bakit? Kasi may Biblia May salita ng Diyos, may magtuturo. Ang kailangan mo lang, maupo dyan at makinig. Kaya alam niyo, nagpapasalamat tayo na merong mga tao na nagmalasakit sa inyong mga kaluluwa. Amen. Yan ang dahilan kung bakit kayo nakaupo dyan. Ganon din. Nagpapasalamat din si Pastor Manuel. No? Kung walang taong nagturo sa akin katulad nyo, wala rin ako marahil sa pulpito. Amen? Amen. So, kaya may utang tayo sa bawat tao na nag-lead sa atin sa kalooban ng Diyos. No? Kaya, hindi ko makalimutan yung taong nag-akay sa akin Bagaman backslider yung nag-akay sa akin. Hindi ko akalain na ako'y magiging lingkod ng Diyos. Magiging tagapangarap. So wala akong, ang pagpapastor, hindi ko talaga pinapangarap ang pagpapastor. Magugulat ka na lang, nandiyan ka sa ministry. No? At yun ay utang ko doon sa tao kahit na siya'y backslider. So ang aking tungkulin, ipanalangin siya. No? So kaya alam nyo yung mag-aakay sa inyo, kaya kahit minsan may mga kahinaan, Right. pagka na-direct ka doon sa tamang aral, magpapatuloy ka Hindi mo siya titingnan. Right. Okay, so number 3, help is available for free. Okay, verse 1, makikita natin. Ho, everyone that thirsteth, come ye to me, to the waters, and he that hath no money, come ye buy, and eat. Yea, come buy wine and milk, without money and without price. So ano pong ibig sabihin niya? Help is available for free for asking. Yan. Pagka nagtanong ka at humingi ka, no? Ano sabi ng Biblia sa Luke? Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang humihingi ay binibigyan. So, lagi nating tatandaan, the rules of the kingdom is asking. Kaya pagka may mga pangangailangan tayo, naniniwala tayo sa power of prayer. Amen? Power of asking. No? Kaya sabi doon, paano mo kakausapin kung hindi tayo mananalangin? No? Kinakailangan manalangin tayo, makipag-ugnayan tayo. At alam nyo, ang communication, pag naputol yan, di ba, minsan kahit gaano kayo ka-close na magkaibigan, pag nawala ang komunikasyon, di ba, hindi normal. Siguro nakalimutan na niya ako. Siguro yung aming pinagsamahan, wala na. No? Pero pag constant ang inyong communication, natutuwa ka, matagal ko ng kaibigan yung tao yan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang aming samahan. No? So sa ating panalangin at ang ating relasyon sa Diyos, mas higit, dapat mas lalo nating pinagpapatuloy ang komunikasyon. Nang sa gayon, mas lalo na maging sweet ang ating relationship. Amen? Amen. So, asking. Mahalaga na humingi ka sa Diyos. Number 4, so much is spent on what will not satisfy. Verse number 2. So much is spent on what will not satisfy. So, madalas daw,
ating pag-google, no, maging ng oras, panahon at lakas higit sa salapi, ay hindi ito nasasapatan. Bakit nga ba? So verse 2, so much is spent on what will not satisfy. Totoo naman yun eh. So much naman. Bakit ba minsan gumugugol tayo ng salapi, no? Minsan higit dun sa ating kakayanan, masatisfied ka lang. Totoo ba yan? Yung gumugugol ka ng salapi nang higit dun sa yung kakayanan, higit dun sa yung kinikita. Bakit? Para matugunan ng yung pangangailangan, ng yung kasapatan. Kasi alam niyo po, ang laman ng tao, hindi matatapos ang kasapatan. No? Bakit? Ang ating katawang lupa, ang hinahanap niyan ay yung mga bagay na nandito sa lupa. Kaya walang kasapatan ang tao. Hanggang sa mamatay siya. No? Wala ang satisfaction. Kaya yung makilala mo ang Panginoon, napakalaking bagay. Halagang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. So, sa verse number 2, sabi dyan, wherefore do you spend money for that which is not bread? Ayan. Totoo naman yun no? Nagumugugol tayo, sabi ko nga, minsan ang halaga, no? Hindi pa pagkain ito. Bagay pa lang. And your labor, sa iyong pagpapagal, for that which satisfieth not. So kahit anong sipag ang ginagawa mo, minsan hindi pa rin masapatan Kaya alam niyo, yung dating magandang trabaho mo ngayon parang wala na. No? Makikita natin ay parang parehas lang. Di ba? Ngayong wala ka na, ngunit nakilala mo ang Panginoon, pero parang mas nahigitan mo pa yung dating magandang trabaho mo, malaki ang kita mo. No? Right. Kaya salamat. Ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng ating mga mata, ng ating mga isip. No? At ang sabi diyan, hearken diligently, makinig kang mainam, maingat unto me, sabi ng Panginoon, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. So paano masisiyahan ang ating kaluluwa ng mga sinasabing fatness na yan? No? Yung taba. No? Paano masisiyahan? Ayan. Yung iba, naglalaway sa taba noon Ngayon, nasusuka na. Okay. No? So anong sabi dyan? No? Na yung kaluluwa ay sasapatan sa katabaan, sabi ng Panginoon. No? Ang yung kaluluwa. Alam niyo, sinabi kanina ng Matthew 4, man shall not live by bread alone, but by every words that proceeded out of the mouth of God. So, kaya hindi normal na ang tao, lalo na't nakakilala siya sa Panginoon, na nabubuhay lamang siya sa pagkain, pisikal. So, ang isang nakakilala kay Kristo, meron siyang kasapatan. Ano yun? Yung pagkain ng kanyang kaluluwa. Ano yan? Yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kung walang Biblia, hindi talaga tayo masasapatan. Kung walang Biblia, hindi tayo mabibigyan ng kapayapaan. Kung walang Biblia, hindi tayo mabibigyan ng tinatawag na kasiguruhan. Okay. So, number 5. Dito na ako magtatapos. Ayan. Paborito ng Baptist. Last. So, the way to satisfied life. The way to a satisfied life. Verse number 2, sa gawing huli, ang sabi diyan, hearken diligently unto me, and eat ye that which is good. No? Makinig kayong mainam, mabuti sa akin, upang kayo ay kumain. No? Kung ano ang mabuti, at ang iyong kaluluwa, no, ay magagalak, masisiyahan sa taba nito. Yeah. Fatness. No? So number 3, anong dapat gawin? Incline your ear. So, wag magtengang kawali. Amen? So, dito maraming malaki tenga, pero nawa, wag maging tengang kawali. Amen? Incline your ear and come unto me, hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. So, ginagaransya niya.
maging sa kanyang lingkod na si Haring David. No? Kung ano yung pangako niya kay David, ganon din ang pangako niya sa atin. Amen? Kaya hindi unfair ang Diyos eh. No? Ang kanyang utos lang ay iyong pakinggan, no? Sa pamamagitan ng iyong tainga. No? Kaya ang tao ay hanggat malinaw ang kanyang isip, ang kanyang pandinig, mahalaga na kanyang dinggin ang utos ng Diyos. No? Ang sabi diyan, come unto me and hear, and your soul shall live. So, ang ating kaluluwa, bakit kaya sinabi ng Panginoon upang ang inyong mga kaluluwa ay mabuhay? Ibig sabihin po ba, Preacher Manuel, na ang kaluluwa namin nung hindi kami nakikinig ng salita ng Diyos ay patay? Opo, patay. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos noon sa buhay natin, boring. Naku, church. Naku, iniimbitahan ng kaibigan ko sa church daw. No? At ang ilan sa atin dito, madalas iniimbitahan sa church, di ba? Pagka anniversary, o may mga occasions, no? Sa kadahilan ng tayo ay makarinig ng salita ng Diyos. Pero alam nyo, ang purpose pala ng Diyos, yung ating mga kaluluwang nagkasala at sumuway sa Diyos, at tayo naging makasalanan, namatay. Kaya ang tao walang desire pumunta ng church. Pumunta kayo dun sa Domo. Tingnan maraming tao. Sa Domo, sa church. Dito sa Domo, ayun, kayo na nagsabi. Diba? Sa sinihan, sa sayawan, o sa church? Sa kainan, no? Sa kainan o sa church. No? So makikita natin na ang tao, wala talaga siyang appetite, wala siyang desire na kumain ng salita ng Diyos. Pero nung ikaw ay nakaunawa ng salita ng Diyos, hindi ka na nabuboring. So, isa na po ako sa nagpapatotoo. Nung ako'y inimbitahan ng Baptist, no? Hindi lang basta Baptist, Bible-believing Baptist Church, no? Nung pagpunta ko sa church, ay masaya, nag-aawitan, masaya ang mga tao na nakikita ko sa paligid. Ako'y hindi ko napipilang sarili ko, parang out of place ako dito, alam akong kakilala. No? Lahat sa akin nakangiti, lahat ay ako'y kinakamayan. So ang pakiramdam ko, para akong sikat eh. Ako ang tampok ng kanilang gawain. Oh, kamusta ka na, Brad? Buti dumalo ka. No? Mabuti naman po. No? So hindi ko madama na boring ako. At alam nyo, nung nangaral ng pastor, no? Alam nyo kung anong tinitingnan ko, orasan. Ang haba pala dito ng preaching. No, nakakainip. Kailan kaya matatapos? Dumarating pa yung time na antok-antok ako sa haba. No? Haba ng preaching ng pastor. Ano kaya yung pinagsasabi ng pastor doon? No? Wala ako naintindihan. Sabi ni Bagong Kristiyano ako eh. No? Wala akong idea. Ako sa susunod, hindi na ako babalik. At alam niyo, nangyari bago mag-Sunday, Sabado, ando na sa bahay, may kumakatok. Brother Manuel, kumakatok. No? Nanay, niyo po ba si Brother Manuel? Yung kinukwento ko sa inyo kanina, Mama, sabihin niyo, wala ako. So, sabi naman ng mama ko, pumalik ka sa taas. Hindi na sinabing andyan, pumalik ka sa taas. Kasi pag panik nako makita pa ako naniniklap dun sa sulok eh. So, Sabado pa lang, binibisita na ako. Oh, Brad, linggo bukas ha. Sige, pupunta ako. Nakangiti pa ako nun ha. No? Pero ang totoo, haba ng preaching. Ayoko nang bumalik. No? So, pero wala ako nagawa. Bakit? Sunday, sarap ng tulog ko. No? Pamiyamiya eh. May tumatahol na naman yung aso namin. May narinig ako humintong motor eh. Naku, ayan, sinusundo pa. Naku, espesyal. Talaga naman binibibi ka pag bagong Kristiyano ka. Oh, Brad, kamusta na? No? At buti maaga kang gumising kahit pupungas-pungas ako. No? Pupunta tayong church at may dadaanan pa tayo dyan. Sige ba, gagayak lang ako. So, ibig sabihin, may mga tao na nagmalasakit. No? Kahit na ayaw natin sa Diyos, pero pinili tayong itama ang ating buhay sa Diyos. Amen. No? So, salamat sa mga taong ito. At doon natin nakita, no? So, the way to a satisfied life, listen carefully to God. Amen. Makinig kang mabuti. No?
Pangalawa, receive abundant life. Yung inaalok niyang buhay na masasapatan ka, no? Angkinin mo. Kahit minsan para bang, asan kaya ang pangako ng Diyos? Na minsan nagtatanong tayo Angkinin mo, bakit? Yan ang pangako niya sa John 10, verse number 10. No? Anong sabi doon? That you have life and have it more abundantly. So gusto kasi ng Diyos na masapatan ka So dito pa lang sa lupa yun So ibig sabihin dito pa lang sa lupa gusto niyang ipa-experience sa'yo yung mga bagay na hindi mo pa naranasan nung hindi mo pa siya nakikilala. Amen? Amen. Receive abundant life. So kasi inaalok yan, libre lang yan Sino ba ayaw ng libre? Taas ang kamay. Ako lang? So gusto natin lahat libre. No? Nakakaya. Kanina nga diba? Pakanda lang. Kanina, diba, nung kumakain tayo, sarap ng mga subo nyo habang kumakain kayo Ako, yung isa, sarap kumain ng isa. Observe lang ako Kasi paglabas namin, kumakain na kayo Pagyari meeting. Isa naman pakunwari, kaunti lang. Pero yung pangalawang balik, madaming kinuha. Nagtatingin kay Tita Joy. Si pastor pala nagmamadyag. Hindi po, So, ibig sabihin ay gusto natin ng mga bagay na may enjoy natin katulad ng free gift. Amen? Amen. Kasi ang free gift na minsan kahit hindi mo deserve, na-enjoy mo. Tama ba? Amen. Na-enjoy mo pag binigyan ka ng regalo, lalo na't birthday mo. So natutuwa ka, nakakataba ng puso. At ganoon ang gusto ng Diyos. Tumaba ang puso natin sa kagalakan. Kahit na minsan may mga problema, may mga pagsubok, walang pera, walang trabaho. No? So lilipas din yan. Angkinin mo lang ang pangako ng ating Panginoon. So verse 3. Verse 3, incline your ear and come unto me, hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. So, tayo, bagaman tayo mga iniligtas ng Panginoon, tandaan natin minsan nagkakamali pa rin tayo, right? Pero kahit na nagkakamali ang anak ng Diyos, meron pa rin habag na nakalaan para sa atin. Meron ka pang pagkakataon para itama. Amen? Amen. Kaya ang kaligtasan hindi nawawala Dito po sa amin, tinuturo namin na ang kaligtasan na tinanggap mo, yan ay libre at ang paglibre ng Diyos, hindi niya binabawi. Angkinin mo lang yan. So, hindi yan nawawala. Habang buhay yan. Kaya sabi ko, dito totoo may forever Kanina, nag-aaral kami nila Sister Kimberly. No? So, sa impyerno may forever. Dito sa lupa, wala Doon forever. Pagka hindi mo natanggap ang kaligtasan, habang buhay ka doon. Pero hindi yun yung buhay na gusto ng Panginoon na forever, kundi forever sa piling niya. John chapter 14. Naghanda ang Diyos ng lugar, ng isang mansyon na kalalagyan mo. No? Kaya tayo, especially, wala pa tayo, nakaprepare na ang lugar. Amen? Amen. At aanin ng Panginoon ang lugar na yun kung hindi ka maliligtas. So yun ang dahilan kung bakit may nag-akay sa'yo. May nagturo sa'yo, may pumilit sa'yo. No? Para ikaw ay makaranas ng buhay na satisfied. So come to Jesus. Rest in His salvation. So yung kaligtasan na ibinigay niya, inilaan para sa atin. No? Kaya doon pa lang makikita natin, pinili ka na ng Diyos nung nasave ka. Isa ka sa pinili. Kaya hindi totoo yung mga Calvinist. Alam niyo turo ng Calvinist? Na kung sino lang yung pinili, sila lang maliligtas. Yun ang aral nila, Calvinist. So, kaya hindi mo na kinakailangan mag-soul winning, hindi mo na kinakailangan mag-Bible study, hindi mo na kinakailangan mag-share ng gospel, hindi mo na kinakailangan i-present si Jesus Christ. Bakit? Kasi pili na, alam na ng Diyos kung sino maliligtas. Pero ang kagandahan, ang Biblia, sabi dito, nung ikaw ay naligtas, yung sinabi ng Matthew 28, na humayo kayo at ituro sa tao, no? Merong nagturo sa iyo at merong nagturo sa akin. At nung ikaw ay naligtas, isa ka na sa pinili. Amen? Amen. Kaya hindi totoo na hindi natin kinakailangan mag-soul winning. Kaya yung hindi soul winning ang inyong doctrine Calvinist.
So tayo hindi po kinakailangan natin ituro sa mga tao na hindi pa alam saan pupunta ang kanilang kaluluwa pagka sila'y mamamatay. No? At dito sa church na ito, tinuturo po yung pinakamahalagang aral ng Biblia. Yan po ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. At ngayong hapon sa aking pagtatapos, so kayo na mismo nagpapatotoo na ngayong nakilala niyo siya, ngayong tinanggap niyo siya, maging sa mga matatanda na pong mga mananampalataya, kayo na mismo nagpapatotoo na sinasapatan ng Diyos, no? Pinupunan ng Diyos ang mga pangangailangan niyo, amen? Sa pamilya, no? Sa trabaho, maging sa inyong personal relationship ng inyong anak, no? Anak sa ama, ama sa ina, no? At asawa sa asawang babae at sa lalaki, no? So pupunan ng Diyos. Kaya hindi lang material na bagay ang pagpapala na hatid ng salita ng Diyos, kundi una yung ikaw ay maligtas. Ikaw ay makakilala sa Kanya at doon magsisimula yung kasapatan ng buhay mo. No? Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin na. Let us pray to the Lord. Tayo po'y pumikit habang nananalangin. O Diyos na